Greta, alam mo naman siguro na hindi naman talaga siya gumagaling sa mga gamot na binibigay ng doktor, di ba? Ibig sabihin, gustong-gusto ng maging aswang ng katawan niya, pero napipigilan lang dahil hindi pa siya nakakakain ng tao. Pakawalan niyo ako! Ayoko nang pigilan to! Gustong-gusto ko nang kumawala! Gusto ko nang kumain ng tao! Isa lang yan sa mga kapana-panabik na eksena dito sa ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Bilang isang tao na palaging kinakapitan ay ang paniniwala sa Diyos, ang madalas na pampalubag loob sa sarili ko ay ang katagang walang problemang hindi nasusolusyonan. Dahil alam ko na bawat problemang ibinabato sa atin ng Diyos, alam niya na kaya nating malusutan. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Greta, isang housewife at nanay ng 2 magagandang dilag. Ang kwento ko po ngayong araw ay tungkol sa kung paano ako naging matibay bilang ina at asawa. Dati kasi umaasa lang ako sa asawa ko dahil spoiled at mahal na mahal niya ako. Pero nang may mangyari sa kanya, napatunayan kong kaya ko palang maging isang super nanay at asawa. Kung ano po ang nangyari, ikukwento ko po ngayong araw. Joy, nak, tapos ka na ba sa mga assignment mo? Halika na, kumain na tayo. Opo, Nay. Tapos na po. Ano pong ulam natin, Nay? Ginataang isda. Paborito mo to, diba? Nanay naman eh. Di ko naman po paborito yan. Ikaw po kaya may paborito niyan, hindi ako. Ay, ako ba? Pero masarap naman talaga to. Hindi ka naman nagrereklamo kapag nagluluto ako nito eh. Tsaka, nakakarami ka nga ng kain kaya akala ko paborito mo. Kaya po ako nakakarami ng kain ay dahil marami po kayong sinasandok na pagkain sa akin. Tapos nilalagyan niyo pa po ng sabaw kaya hindi na po ako makareklamo. Pasensya naman anak. Hindi ka naman kasi nagrereklamo eh. Sarap na sarap kasi ako rito kaya itong paulit-ulit nating inuulam pero yaan mo, iba ng ulam nating bukas ha. Di po kaya naglilihi kayo, Nay? Buntis na po kayo siguro, no? Magkakaroon na po ba ako ng kapatid? Anak, alam ko na gustong-gusto mo talaga magkaroon ng kapatid. Pero pasensya ka na. Imposible na ang gusto mong magkaroon ng kapatid eh. Bakit naman po, Nay? Bakit po yung ibang mga kapitbahay natin marami silang magkakapatid? Tapos ako po, mag-isa lang. Anak, pasensya ka na talaga pero hindi na talaga pwede. Nung pinanganak kasi kita, nagkaroon ako ng komplikasyon. At yun yung dahilan kung bakit hindi na ako pwedeng magbuntis ulit. Ano pong mangyayari kapag nabuntis pa rin po kayo? Pwedeng ikamatay ko o kaya naman baka magkaroon ng depresya yung magiging kapatid mo. Ganun po ba? Ay, ayaw nyo na nga po. Di bale nang walang kapatid, basta po buhay kayo. Ay, wag na nga nating isipin. Tara, kumain na tayo. Teka po. Hindi na po ba natin hihintayin si tatay? Nagpaalam ang tatay mo kaninang umaga bago siya umalis. Ang sabi niya, makikifiesta daw siya dun sa baryo ng katrabaho niya kaya siguradong busog na yun pagka uwi niya. Ganun po ba? O sige po, kumain na tayo. Kahit hindi gusto ni Joy ang ulam naming ginataang isda, napakain ko pa rin naman siya. Masaya kaming nagkwentuhan. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa nangyari sa kanya sa school. Lahat ng masaya, pati na rin ang lahat ng nakakainis ay kinuwento niya. Sa kabila ng pagiging mag-isang anak, masasabi kong hindi naging spoiled ang anak ko. Marunong siyang umintindi sa sitwasyon namin nang hindi na kailangang pilitin pa. Kahit mag-isa lang siya, napakaswerte ko na. Sobra-sobra pa siya sa ibinigay sa akin ng Diyos. Nang matapos kaming kumain, naghugas lang ako ng pinggan. Minabuti kong patulugin si Joy. Bala ko pa sanang hintayin ng asawa ko na umuwi ng bahay pero sa sobrang antok, tuluyan na akong nakatulog. Hanggang sa bigla akong nagising sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog dahil sa takot na sigaw ni Joy.
Joy! Ano nangyayari dyan? Anong nangyayari? Diyos ko po, Rudy! Anong ginagawa mo sa anak mo? Gutom ako. Nagugutom ako. Gutom ka? Eh, galing ka sa fiestahan na. Tsaka bakit mo kinukulit ang anak mo kung gutom ka? Gutom ako. Gusto kong kumain. Nagugutom ako. Lasing ka ba? Rudy, ano ka ba? Kumalma ka nga. Bigyan niyo ako ng pagkain. Pagkain! Joy, kumuha ka nga ng pagkain sa kusina. Baka ginutom tong tatay mo dun sa may fiestahan. Sige ho, Nay! Gusto ko ng karne. Gusto ko ng dugo. Ano? Gusto mo ng dinuguan? Eh, hindi ka naman kumakain na na. Kain. Gusto kong kumain. Bigyan mo na ako ng pagkain. Aray! Nakakapanakit ka na ha? Ano ba, Rudy? Ano bang nahit-hit mo't nagkakaganyan ka? Nay, ito na po yung pagkain ni tatay. Oh, Rudy, kainin mo na. Ano ka ba? Bakit mo hinawi? Natapon tuloy. Hoy! Bakit mo kinakain yung nasa sahig? Madumi na yan. Rudy, ano ba? Umayos ka nga. Nanay, ano po nangyayari kay tatay? Bakit po siya nagkakaganyan? Diyos ko, anak. Baka pinahit-hit ng droga ang tatay mo ah. Para siyang asong nababaliw. Pagkain. Gusto ko pa. Karne. Gusto ko ng karne. Gusto ko ng dugo. Diyos ko, daig pa ng tatay mong naglilihi. Saan naman tayo maghahanap ng dinuguan ng ganitong oras? Magkatay po tayo ng manok, Nay. Pwede naman pong katayin yung manok natin. Ganitong disoras ng gabi? Gusto ko pang kumain. Bigyan niyo ako ng pagkain. Teka sandali. Rudy, saan ka pupunta? Rudy! Nataranta kami ni Joy nang bigla na lang tumakbo si Rudy patungo sa kusina ng bahay. Gutom na gutom talaga siya. Kinalkal niya ang lahat ng pwedeng pagtaguan ng pagkain namin. Inubos niya ang laman ng kaldero at nang hindi pa siya nakontento, tumungo siya sa pintuan palabas sa likod ng bahay namin. Sa takot na baka mapahamak siya, sumunod kami ni Joy. Ngunit ang hindi namin inaasahan ay ng paglabas namin ng bahay, isang nakagigimbal na eksena ang aming maaabutan. Diyos ko po, Rudy! Anong ginagawa mo? Huwag mo kainin yung buhay na manok, Rudy! Nay, para pong naging zombie si tatay. Ano pong nangyayari sa kanya? Nababaliw na yata. Baka nga pinahit ng droga yan. Kumuha ka ng kahoy, Joy. Pero wag yung may pako, ha? Nay, ano pong gagawin mo sa kahoy? Ipupukpok ko sa ulo ng tatay mo pero hindi ko siya papatayin. Kailangan lang niyang mahimasmasan. Eh, kung buhusan kaya natin ng malamig na tubig, baka po mapasobra kayo sa pukpok eh. Oo nga, masyado yatang brutal yun. Ay siya, ano pa't kumuha tayo ng malamig na tubig? Nagmamadali kaming tumungo sa drum na nasa tabi ng gripo katabi ng pintuan namin. Pagkatapos ay kumuha ako ng isang tabong tubig. Walang pag-aalinlangang isinaboy ko yun sa mukha niya na naging dahilan para mapatigil siya sa pagnguya ng laman ng manok. Nilingon niya ako. Ang kanyang mga mata na kaninay parang nasisiraan ng bait, unti-unting nagbago at bumalik sa tamang ulirat. Mahal? Anong ginagawa ko rito? Diyos ko po! Ano ito? Bakit ang daming dugo sa kamay ko? Nakapatay ba ako? Tay, kinain niyo po ng buhay yung alaga nating manok. Pang tinola na po sana, nilantakan niyo pa. Hindi to totoo! Diyos ko! Ano ba to? May mga balahibo pa sa bibig ko! Hindi ako gumawa niyan, mahal. Hindi ako may gawa nito. Hindi ako may gawa nito, di ba? Pinagtitripan niyo lang ako ni Joy. Huwag siya naman ako lokohin. Hindi magandang biro to. Hindi to biro, Rudy. Ano ka ba? Nagdodroga ka na ba, ha? Greta, alam mong hindi ko magagawa yan. Anong ibig sabihin yan? Bigla ka na lang nawala sa sariling katinoan. Muntik mong kagatin si Joy at ngayon, kinain mo naman yung buhay na manok. Ano yan? Nasiraan ka lang bigla ng bait? Mahal, hindi. Wala talaga akong naaalala. Hindi ko maalala ang lahat ng mga nangyari pagkatapos kong... Teka, naaalala ko yung umuwi ako rito. Hilong-hilom ako noon tapos nalabo ang mga mata ko. Kaya pumasok ako sa bahay natin at... At ano?
At hindi ko na maalala ang lahat, mahal. Maniwala ka sa akin, hindi ako nagdodroga. Naniniwala ako sa iyo, Rudy. Halika, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Maligo ka at punong-puno ng dugo ang katawan mo. Greta, ano nangyayari sa akin, mahal? Bakit ako nagkakaganito? Hindi rin ako sigurado eh. Pero aalamin natin. Hindi pwedeng ipagsawalang bahala lang natin. Paano itong mga kalat? Ako na bahala dyan. Kahit sa totoo lang, nakakapangilabot ang itsura ni Rudy, lakas loob ko siyang tinulungang tumayo. Puno ng dugo ang kanyang bibig. May mga nakalawit pang laman ng manok sa kanyang leeg, pababa sa suot niyang damit. Ang kanyang kamay ay duguan din. Kung may makakakita man sa kanya, tsak na iisiping pumatay siya ng tao at kinain ito. Kaya minadali ko rin siyang papasukin sa loob ng bahay namin. Kinakabahan ako na baka kahit madaling araw may makakita sa amin. Matapos niyang makaligo at makapagpalit ng damit, minabuti kong pagpahingahin na siya. Pagkatapos ay lumabas na ako sa likod ng bahay para linisin ang mga nagkalat na lasog-lasog na katawan ng manok. Nay, kailangan niyo po ba ng tulong? Ay naku, Joy, pumasok ka na dun sa loob ng bahay at matulog. May pasok ka pa mamaya sa eskwelahan. Hindi na po ako makatulog na eh. Naiisip ko po yung nangyari kanina kay tatay. Ay, pasensya ka na anak kung kailangan mong makita yung ganong pangyayari. Alam mong hindi naman talaga ganon ng tatay mo, hindi ba? Opo, Nay. Bakit po kaya siya nagkaganon? Ang sabi ni tatay, hindi po siya nagdodroga. Baka po may naglagay ng droga sa kinain niya. O kaya naman po sa ininom niya. Di rin ako sigurado anak eh. Pagsikat ng araw mamaya dadaling kong tatay mo sa ospital para ipa-check up kung ano nangyari sa kanya. Kung talagang may sumalbahay sa kanya, abay, aaksyonan ko yun. Napakasama naman po nung taong yan kung totoo po, Nay. Kawawa si tatay. Kaya nga. Ay, wag mo nang isipin yun. Ako nang bahala sa tatay mo. Ang mabuti pa, kung ayaw mo pang matulog, di tulungan mo na lang muna ako maglinis dito. Sige po, Nay. Ano pong kailangan mo? Nagtulungan kami ni Joy sa paglilinis ng kalat sa likod ng bahay namin. Nang matapos, saka pa lang kami nakapagpahinga ng husto. Antok na antok tuloy si Joy pagbangon niya ng umaga. Sinabihan ko nga siya na umabsent na lang muna sa school pero ayaw niyang masira ang perfect attendance niya kaya pumasok pa rin siya. Pagpasok ng anak ko sa school, inasikaso ko na agad si Rudy. Maayos naman ang lagay niya nang magising siya, parang walang nangyari kagabi. Pero gusto ko pa rin makasiguro. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya kagabi. Mahal, hindi kaya masyado tayong nagpapadalos-dalos para pumunta rito sa ospital? At ipa-check up ang nangyari sa akin kagabi. Kasi kung nilagyan nga ng droga ng katrabaho ko yung kinain ko doon sa fiestahan, anong gagawin natin? Di ano pa? Ipapakulong natin siya. Mahal. Kung pababayaan lang natin yun, ano sa tingin mo mangyayari? Uulitin niya lang ulit yun. Pero hindi pa naman tayo sigurado kung siya talaga nga yun. Di susubukan nating siguruhin. Basta, ako nang bahala. Ano ba kasi talaga nangyari sa'yo dun sa fiestahan na yun? Isipin mo nga mabuti. Wala bang kakaibang nangyari? Wala naman. Normal naman ang lahat. Nakikain ako sa bahay nung katrabaho namin kasama yung iba pa naming kasamahan sa trabaho. Tapos naginuman kami at ano? At lumabas kami para makihalubilo sa mga kapitbahay niya. Tapos pinakain kami ng... Kung ganun, hindi sa katrabaho mo nang galing yun, kundi sa kapitbahay nila? Posible. Ay, pag-usapan natin to sa bahay ha. Sa ngayon, pakinggan muna natin yung sasabihin ng doktor. Tulad ng inaasahan ko, pinalaboratory test ng doktor ang dugo at ihi ni Rudy. 2 oras din kami naghintay hanggang sa dumating na nga ang resulta. Mabuti na lang at mabilis lang din kaming tinawag. Ang sabi ng doktor, normal ang lahat ng test results. Hindi na droga si Rudy. Kaya ang posibleng dahilan ay pwedeng sa mental stress. Pwedeng nagkaroon siya ng eating disorder. Pasensya ka na talaga, mahal ha. Pinakabapatuloy kita sa nangyayari sa akin. Siguro tama talaga ang doktor. Stress nga talaga to. Medyo naiinis kasi ako sa may-ari ng pinagtatrabahuan naming bahay ngayon. Masungit at saka nagpapamadali ng trabaho. Bantay sarado pa kami sa lahat ng ginagawa namin, kaya yun.
Mahal, kung stress ka, huwag mo naman sanang kimkimin. Alam mo naman pwede mo kong sabihan ng mga problema, di ba? Kaya nga tayo mag-asawa eh. Kasi para may kaagapay ka sa hirap at ginhawa. Oo, alam ko naman yun. Hindi ko naman kasi naisip na pwedeng makaapekto sa akin yung stress. Huwag ka mag-alala. Palagi na akong magsasabi sa'yo kapag may problema. At inumin mo yung mga gamot na nireseta sa'yo para daw yun maregula yung emosyon mo. Opo, mahal. Halika na nga. Medyo malayo pa ang biyahe natin kaya mas mabuting daanan muna natin si Joy Joy. Tapos kumain na lang tayo sa labas. Ano sa tingin mo? Mukhang maganda yan ah. Mabuti pa nga para matuwa naman si Joy Joy. Sa loob ng ilang araw, naging mabuti ang kalagayan ni Rudy. Dire-diretso lang ang pag-inom niya ng gamot na nireseta ng doktor at unti-unti, inakala kong gumagaling na siya. Nakabalik na rin naman siya sa trabaho at wala namang nangyaring masama. Kapag naiinis siya sa amo niya, kinukwento niya sa akin bilang way para hindi madagdagan ang kanyang stress. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang isang madaling araw, may nangyaring kagimbal-gimbal. Mahal! Mahal, gumising ka, Greta! Bakit ba? Ano ba nangyari? Mahal, may malaking problema. Ano ba kasi? Diyos ko po, ano nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? Mahal, hindi ko sinasadya. Hindi ko lang bakit ko nagawa. Rudy, anong nagawa mo? Hindi ko sinasadya, mahal. Kinain ko ang alagang baboy ni Mang Bonoy. Mahal, ano gagawin ko? Paano ko sasabihin na kinain ko ang baboy niya? Mahal, kumalma ka muna ha. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi pa natin alam kung may nakakita ba sa'yo na ginawa mo yan. Kaya hanggat walang nakakakita, wala tayong pagsasabihan ha. Pero mahal, kawawa naman si Mang Bonoy. Inahing baboy yun at malaking pera ang inilabas niya para doon. Pinagmamalaki niya pa nga sa mga kapitbahay niya tapos pinatay ko lang ng ganon. Kung gano'n, anong gagawin mo? Aamin ako sa kanya. Ayokong ipagsawalang bahala lang ito. At anong sasabihin mo sa kanya? Na kinain mo ng buhay yung baboy niya? Mahal, ano sa tingin mong iisipin niya kapag sinabi mo yon ha? Iisipin niyang isa kang baliw. O kung hindi man baliw, iisipin niyang aswang ka. Isa kang aswang na kumakain ng laman loob ng hayop. Paano kung palitan na lang natin ng pera yun? Para hindi niya mahalata. Madaling araw na, ilang oras na lang gigising ng mga tao. At saan tayo hahanap ng baboy ng ganitong oras? Ewan ko, mahal. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit ba kasi nagkaroon ako ng ganitong klaseng sakit? Mahal. Paano kung sa susunod hindi na lang mga hayop ang kainin ko? Paano kung pati tao? Kainin ko na. Paano kung pati kayo? Mahal, makinig ka sa akin please. Hindi mo magagawa yon. May eating disorder ka lang dahil sa stress na nararamdaman mo. Hindi ka aswang na kumakain ng tao. Mahal, malalampasan din natin yan, ha? Basta't sundin lang natin ang lahat ng payo sa'yo ng doktor. Inumin mo ng tuloy-tuloy yung gamot mo at siguradong gagaling ka rin. Mahal, paano kung hindi na ako gumaling? Gagaling ka. Gagawin natin lahat para mangyari yon. Kapag hindi ka gumaling, magpapatingin ulit tayo, pero sa ibang doktor naman. Paano na ang panggastos natin sa doktor? Hindi naman mura yun eh. Problema pa yun, di magtatrabaho na rin ako. Pero mahal. Basta, nandito lang ako para sa'yo. Huwag ka mahihiyang sabihin sa akin ang lahat ng problema mo. Akala ko madali lang gawa ng paraan ang sakit ni Rudy. Akala ko kapag sapat ang atensyon at pagmamahal na ibinibigay namin sa kanya ni Joy Joy, gagaling din siya at matatapos ang eating disorder na unang na-diagnose sa kanya ng doktor. Pero hindi pala. Dahil sa sumunod na mga araw, mas lalo siyang nai-stress dahil sa mga balitang kumakalat sa baryo namin. Mahal, iniisip na ng lahat na may aswang na pag-alagala sa baryo natin. Inuusig na ako ng konsensya. Nakita mo na? Kung sinabi mo kay Mang Bonoy na ikaw ang may gawa nun sa baboy niya, malamang na sinunog na tayo at pinagbintang ang aswang. Pero mahal, hindi ka ba nakukonsensya?
Hindi mo ba naisip na lahat sila iniisip na aswang ang gumawa nun pero ang totoo, ako lang talaga. Lahat sila natatakot na habang tayo alam naman natin ang katotohanan. Nasa-stress na rin ako, Rudy. Sa totoo lang, hindi ko na rin talaga alam kung anong gagawin eh. Umalis na lang po tayo sa baryong to. Joy! Bakit nakikinig ka sa usapan namin ng tatay mo? Kahit naman po magbulungan kayo, narinig ko pong usapan nyo dahil malit lang naman pong bahay natin. At saka, yung kumakalat pong balita tungkol sa baboy ni Mang Bonoy, kahit hindi nyo po sabihin, alam kong si tatay ang may gawa-gawa nun. Anak, pasensya ka na kung kailangan mong masaksiyan ng mga to ha. Maniwala ka, hindi ko talaga sinasadya. Alam ko po yun, tay. Kaya nga po, para hindi na po kayo kabahan sa mga kumakalat na chismis, mas mabuti po na umalis na lang po tayo. Sa tingin mo, Rudy? Nandito ang trabaho ko, paano yan? May sapat na ipon naman tayo. Pwede akong magtindera ng karne sa palengke kapag nakalipat na tayo. Alam ko naman ang kalakalan nun dahil dati na ako nagtitindera eh. At ako, paano ko? Kung patuloy ka magtatrabaho na hindi pa maayos ang isip mo, baka mas lalo ka lang ma-stress. Stress nga po ang dahilan kung ba't po kayo nagkakasakit eh. Baka po kailangan nyo na po munang huminto. Saan naman tayo lilipat? Eh di, sa baryo, kung saan walang nakakakilala sa atin. Hindi madali ang lumipat ng bahay, lalo na at simula nang maging mag-asawa kami ni Rudy, doon na kami nakatira. Pero kung kinakailangan yon para kahit papaano ay magkaroon ng panibagong environment ang asawa ko, kung saan mababawasan ang mga isipin niya, gagawin ko. Mahal na mahal ko po si Rudy at alam ko na kung ako rin ang nasa kalagayan niya, ganito rin ang gagawin niya. Kalahating taon ang binuno namin para lang maisaayos ulit ang buhay namin. Nakalipat kami ng bahay sa ibang baryo, malayo sa mga kakilala namin. Nagtayo ako ng maliit na negosyo bilang tindera ng karne ng baboy sa palengke at si Rudy, nanatili na lang muna siya sa bahay. Sa loob ng kalahating taon, imbis na gumaling ay parang mas lalo lang siyang lumalala. Rudy, nasan ka mahal? Dala ko ng pagkain mo. Ay, nasan na ba yun? Bakit hindi sumasagot? Nay, si tatay po. Hindi lumalabas ang kwarto. Ano? Nakausap mo ba siya? Opo, Nay. Pero ang sabi niya po sa akin, ayaw niya pong lumabas hanggat hindi ka pa po umuwi. Ganun ba? Sige, pupuntahan ko siya. Nakaramdam ako ng kaba nang malaman kong hindi lumalabas ng kwarto si Rudy. Kaya naman, bit-bit ang pagkain niya, dumiretso kaagad ako sa kwarto. Ilang beses kong kinatok ang pinto pero hindi niya ako pinagbubuksan. Mas lalong kumabog ang dibdib ko. Nanlalamig na ang mga kamay ko dahil kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko hanggang sa... Greta, huwag kang papasok. Iwan mo lang ang pagkain ko sa labas ng pinto. Rudy, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Kailangan kong pumasok dyan kasi kwarto ko rin yan. Ayokong makita mo ang itsura ko, mahal. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko rin alam, mahal. Basta kanina nung lumapit ako sa bintana at natapanan ako ng araw, parang nalapnos ang balat ko. Nagkaroon ako ng maraming pantal. Ano? Eh di mas lalong kailangan kong pumasok. Eh kung ano man yan, kailangan kong gamutin. Yung pagkain ko na muna. Nangangati ang lalamunan ko sa ulam natin eh. Bakit ka naman mangangati? Adobong manok lang naman yun ah. Wala ka namang allergy sa manok. Hindi ko rin talaga alam, mahal. O siya, sige. Papasok ako at sasamahan kita dyan habang kumakain. Hintayin mo ako at kukuha lang ako ng mangkok, ha? Pagkakuha ko ng mangkok, agad na akong pumasok sa kwarto naming dalawa. Kaagad akong nagtaka, lalo na at napakadilim ng kwarto. Nang buksan ko ang ilaw, bumulaga sa akin ang nakakaawang itsura ng asawa ko. Pilit niyang tinatakpan ang mga mata niya dahil sa pagkasilaw sa liwanag. Ang kanyang balat ay nababalot ng napakaraming pantal. Parang nalalapnos. Eto na, kumain ka na. Galing sa bagong katayan. Ano yan? Yan lang. Bakit? Gaano ba karaming dugong kailangan mo? Kailangan ko ng marami, mahal. Gutom na ako.
Sige, inumin mo na muna yan. At saka kainin mo lang tong karne ng baboy. Tapos, dahan-dahan lang naman, mahal. Gutom na ako, mahal. Isang buong araw akong nagtiis. Pakiramdam ko ay nag-aalaga ko ng isang halimaw. Sa loob ng kalahating taon, sa 4 na buwan noon, doon namin nadiskubre na kapag kumakain siya ng hilaw na karne at umiinom ng dugo ng baboy o manok, nagiging mas maayos siya. Kapag hindi kasi siya nakakakain, para siyang nababaliw. Hindi siya mapakali at pilit siyang naghahanap ng makakain. Sinubukan na namin ang lahat. Lahat ng doktor ay napuntahan na namin pero lahat ng gamot na ininom niya, walang epekto sa kanya. Nakakaawa ang asawa ko pero anong magagawa ko? Ito lang ang tanging paraan para mapanatili siyang nasa maayos na pag-iisip. Nang matapos siyang kumain, iniligpit ko ang mga kalat niya. Madalas na para siyang bata kapag kumakain ng karne at dugo, makalat. Hindi ko siya mapagdahan-dahan sa hindi ko malamang dahilan. Habang abala ko sa paglilinis ng dugong nagkalat sa sahig, may biglang napansin si Rudy. Mahal, tingnan mo. Ano yun? Yung mga pantal ko naghihilom na. Parang ang bilis naman yata. Oo nga ano. Tsaka, hindi na nanunuyo mga labi mo? Talaga? Paano kaya nangyayari sa akin to? Hindi kaya Nagiging ano? Nagiging superhero na ako? Ikaw talaga Baka naman yung dugo at karne din ang gamot sa mga pantal na yan. Ang weirdo. Paano yan? Abang buhay na lang kaya akong ganito? Hindi naman siguro, mahal. Makakahanap din tayo ng solusyon sa nangyayari sa'yo. Sa ngayon, gawin na lang muna natin kung anong gumagana, ha? Hindi bale, dadamihan ko na lang ang dugo at karne na itatabi ko. Tsaka siguro, mas okay kung umaga at gabi ka kakain. Oo, sige. Ay, maraming salamat talaga, mahal ha. Kung hindi ikaw ang naging asawa ko, baka iniwan na ako. Kung akong nasa sitwasyon mo, siguradong gagawin mo rin to sa akin. Oo naman, pero sana hindi. Mas mabuting akong nakaranas nito kaysa ikaw. Hindi mabuti yan, Rudy. Sana hindi nangyari sa'yo yan. Yun dapat ang iniisip mo. Simula nung napagpasyahan namin na 2 beses na sa isang araw kakain ng karne at iinom ng dugo si Rudy, nag-umpisa ng bumuti ang kanyang kalagayan. Hindi na siya maghapong nakakulong sa kwarto. Hindi na rin siya palaging malungkot. Unti-unti pakiramdam ko ay nanumbalik ang sigla ng asawa ko. Nagpatuloy na ganoon ang sitwasyon namin. Ako ang nagtitinda sa palengke ng karne ng baboy habang si Rudy naman ang nag-aasikaso sa bahay. Alam kong hindi yun normal sa mag-asawa. May mga kapitbahay pa ngang nagtatanong kung bakit ganito yung setup naming dalawa. Pero sinasabi ko na lang na nadisgrasya kasi si Rudy at hindi niya nakaya na magtrabaho pa. Nakatulong din talaga na lumipat kami ng baryo dahil kahit papaano walang nakakaalam ng totoong pagkatao naming tatlo. Magandang araw po, Mang Julio. Oh, wow! Kasama mo pala itong mabait at maganda mong anak, Greta. Bakit ngayon ka lang ulit sumama sa nanay mo? Opo, Sabado po kasi ngayon at walang pasok. Gusto ko po sana tumulong kay nanay sa pagtitinda sa palengke. Napakabait mo talagang bata ka. Julio, eto na yung baboy na ipapakatay namin ngayong araw. Sige. Ako nang bahala rito. Yung dugo, pakihiwalay ng maayos tulad nung habilin ko sa'yo palagi. Oo naman, syempre. Pero, alam mo, may pinagtataka talaga ako eh. Ha? Ano naman yon? Nagtataka lang ako kung bakit parang hindi naman kayo nagbebenta ng dugo sa stall nyo. Saan nyo dinadala? Hindi naman sa nakikiusosyo ako pero parang ganun na rin. Iniinom po namin, Mang Julio. Mga vampira po kasi kami. Ha? Ano? Choy, ano ka ba? Biro lang po. Kayo po, Mang Julio Pinanghihinalaan niyo po kami, no? Ikaw talagang bata ka. Pinakaba mo ako ron Pasensya ka na, Julio. Medyo palabiro lang talaga tong anak ko eh. Naku, ayos lang. Ganyan talaga ang mga bata, may pagkaloko-loko eh. Nakakahiya din naman ang tanong ko. Alam mo na,
curious lang kasi. Kasi may sinusuplayan kaming karinderya na nagbebenta ng dinuguan. Kaya hindi na namin kailangang ibenta. Ayos din naman pala no. Akala ko iniinom nyo dahil vampira kayo. Mukha ba kaming vampira? Medyo. Yung asawa mo pala, kumusta na? Ayos naman siya. Bakit mo pala naitanong? Wala lang. Natanong ko lang. Baka kasi kung sakali mang gumaling na ang asawa mo, may bakante rito sa katayan ng baboy. Pwede siyang maging matadero. Pasensya ka na, Julio ah. Salamat sa alok mo pero kasi hindi na pwedeng magbuhat pa ng mabibigat yung asawa ko eh. Ganun ba? Sige, hayaan mo kapag may nalaman akong trabaho na pwede niyang pasukan, yung hindi na kailangan magbuhat, ire-recommenda ko sa inyo. Sige, maraming salamat. Medyo na-weirdohan ako sa biglaang pagtatanong ni Julio tungkol sa dugo ng baboy na pinapakatay ko at sa pagtatanong niya tungkol sa kalagayan ni Rudy. Hindi ko kasi talaga inaasahan yon. Mabuti na lang at magaling magbiro si Joy Joy kaya nakapag-isip pa ako ng idadahilan tungkol sa dugo. Simula nang naging tindera ako ng karne ng baboy, si Julio na talaga ang mapagkakatiwalaan kong matadero. Kaya ipinagsawalang bahala ko na lang ang kawirduhan ng tanong niya. Inisip ko na baka curious nga lang talaga siya. Pagkatapos naming magpakatay ng baboy, pinadeliver na kaagad namin yun sa may palengke at saka nagsimulang magtinda. Medyo matumal ang bumibili, lalo na at may kamahalan ng karne ng baboy, kaya halos matandaan ko ang bawat mukha ng mga bumibili sa amin. Ay, karne ng baboy po kayo dyan! Bili po kayo! Lola, bili na po kayo ng karne ng baboy. Ano pong gusto nyo? Pork chop po ba o... Gusto kong makita ang asawa mo. Ano ho? Lola, bakit nyo naman po gustong makita ang asawa ko? Hindi mo kasi kamukha ang anak mo. Baka siya ang kamukha. Lola naman pinakaban nyo naman po ako. Bakit ka naman kinabahan? Nagbibiro lang naman ako eh. O siya, pabili ng pork chop, 3 hiwa. At saka kasim, 1/4 lang ha. Sige ho, Lola. Hindi po ba kayo pipili ng karne? Di na. Ikaw nang bahala. May tiwala naman ako na magandang parte bibigay mo sa akin eh. Napipilitang nginitian ko si Lola na bumibili ng karne ng baboy. Ngayong araw, kumota talaga ako sa kaba. Hindi ko alam kung ako ba ang weirdo o ang mga taong nasa paligid ko. Kinakabahan ako na para bang may ibang ibig sabihin ang mga sinasabi nila samantalang biro lang naman yon. Matapos ang pagtitinda sa palengke, diretso uwi lang kami ni Joy Joy. Hindi naman kasi namin pwedeng hayaan na matagal na mag-isa si Rudy. Natatakot ako na baka kung ano ang magawa niya. Rudy, mahal! Nandito na kami ni Joy Joy. Rudy? Ay, Diyos ko anak, nasa na kaya yung tatay mo? Bakit parang walang tao? Baka po nasa kwarto. Teka, itong dugo ilagay mo na muna sa kusina at pupuntahan ko ng tatay mo ha. Sige po, Nay. Rudy! Rudy, nasan ka ba mahal? Halika na, kumain ka na. Hinagilap ko si Rudy sa loob ng bahay pero nakapagtataka na wala siya. Hindi ko siya mahanap sa kahit saang parte ng bahay namin. Sa kwarto, sa kusina, sa banyo at kahit sa likod ng bahay. Nanginginig na ang buong katawan ko sa matinding kaba. Kaya nang mapagtanto kong wala nga talaga siya sa bahay, dali-dali akong lumabas habang si Joy Joy ay sumunod din sa akin. Nay, saan po kayo pupunta? Wala po ba talaga si tatay? Anak, dyan ka lang sa bahay ah. Kailangan ko lang hanapin ang tatay mo. Pero Nay, sasama po ako. Hindi, baka biglang dumating ang tatay mo eh. O siya sige, mabuting ang sumama ka kaysa maabutan kanya sa bahay ng ikaw lang. Tara na. Bakit po ba natataranta ka, Nay? Di naman po nagka-problema si tatay simula nang dinalhan natin siya ng dugo at hilaw na karne, di ba? Huwag ka maingay, Joy Joy. Ano ka pa? Baka mamaya may makarinig sa atin eh. Nay, ang sinasabi ko lang naman po, magkaroon po tayo ng tiwala kay tatay. Umaayos na po yung kalagayan niya. Joy Joy, tama na! Pwede bang manahimik ka na muna ha? Nay! Hindi ako makapag-isip na maayos eh. Hindi ko maisip kung saan ba ako dapat pumunta ngayon kasi daldal ka pa ng daldal. Nay, pinapakalma ko lang naman po kayo. Pasensya ka na anak. Pasensya na. Hindi ko napigilan ng sarili ko. Nasigawan ka na. Sobrang
Sobrang nahihirapan na kasi talaga ako sa tatay mo. Imbis na tumuloy sa paghahanap kay Rudy, kaagad kong hinawakan ang kamay ni Joy saka siya hinatak papasok ng bahay. Pagkasara ko ng pinto, tuluyang bumuhos ang mga luha ko. Naninikip ang dibdib ko sa sobrang kaba. Nanginginig ang buo kong katawan ng dahil sa takot. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko, punong-puno na ako. Pagod na ako, kinakabahan, natatakot at nababalisa. Gusto ko rin sana ng taong kagaya ko na iintindi sa akin, lalo na ngayong hirap na ako. Pero alam kong wala akong ganon. Kaya sa harap mismo ng anak ko, hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Anak, masama ba ako kung nasasaktan at napapagod ako ngayon? Nanay, Pagod na kasi ako, nak eh. Hindi ko naman ginustong mangyari to, pero bakit ko pinapasa ng lahat ng bigat? Yung tatay mo, alam naman yung sitwasyon niya, pero lumabas pa rin talaga siya. Hindi man lang niya naisip ang sitwasyon ko. Alala na ako sa kanya. Paano kung kumain siya ng buhay na hayop sa labas? Paano kung hindi na lang hayop ang pagdiskitahan niya? Nay, kayo na po ang nagsabi kay tatay, hindi niya po magagawa yun. At saka isa pa, hindi naman po natin alam kung ano ang dahilan kaya lumabas si tatay. Sigurado po ako na hindi siya basta-bastang lalabas ng walang dahilan. Kahit na. Gusto niyo po ba ng yakap, Nay? Oo, anak. Gusto ko. Gusto ko. Nang yakapin ako ni Joy, pakiramdam ko ay unti-unting nabawasan ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. At mas lalo pa yung gumaan nang magsimula na akong umiyak. Habang patuloy kasi ang pagdaloy ng mga luha sa aking mga mata, hinahaplos niya naman ang likuran ko. At dahil doon, unti-unting natutunaw ang bigat sa puso ko. Simpleng yakap lang ito, pero ang laki ng epekto sa akin. Maraming salamat, nak, ha? Salamat dahil nandyan ka para pagaanin ang loob ko. Matagal ko na po kayong hinihintay na umiyak sa akin, Nay. Alam ko pong pagod na kayo. Masaya po ako kahit papano. Nailabas niyo po yung luha na matagal niyo pong pinipigilan. Ay, naku, ang swerte-swerte ko talaga sa anak ko. Mali ka nga, anak. Balik nga si nanay. Nay! Malaki na po ako para halikan! Oo nga. Amoy asim ka na. Hindi ka na talaga baby. Nang tuluyan na akong kumalma at nagawa ko ng makipagtawanan kay Joy, saka pabiglang kumatok si Rudy sa pinto. Nagmamadali akong tumayo at nang pagbuksan ko siya ng pinto, walang pag-aalinlangang hinawakan ko ang suot niyang damit at saka siya hinatak papasok. Saan ka nagaling, ha? Alam mo ba nag-aalala ako sa'yo? Mahal, pasensya na. Sorry. Kasi ilang buwan na rin akong nakakulong sa bahay habang naghihintay na mahanapan natin ng lunas tong nararamdaman ko. Kaya kanina naghanap ako ng pwedeng makatulong sa akin. Ano? Pero paano ka naman naghanap? Huwag mo sabihing pinagkalat mo na kumakain ka ng karne at umiinom ng dugo. Mahal, ano ka ba naman? Siyempre hindi. Sa sobrang tagal kong nakakulong lang dito sa bahay, bigla akong naisip na kung hindi ako gumagaling sa mga resetang gamot ng doktor, baka kasi hindi doktor ang kailangan ko. Kung ganon, anong kailangan mo? Baka albularyo ang kailangan ko. Kaya kanina nagtanong-tanong ako kung mayroon bang albularyong pwedeng malapitan dito. Medyo nahirapan lang ako sa paghahanap pero may nakausap akong lalaki. Ang sabi niya may kakilala raw siya at pwede raw niya tayong samahan sa albularyo kung gusto ko. Mahal, baka naman niloloko ka lang yan. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Baka naman pirahan lang tayo niyan. Wala raw bayad ang pagpapaalbularyo. Donasyon lang para sa simbahan. Kaya sige na, mahal. Samahan mo akong pumunta sa albularyo.
Linggo nga lang bukas at buong araw daw wala ang albularyo dahil nagdadasal ito sa simbahan. Kaya sa Lunes pa raw tayo pwedeng pumunta. O siya, sige. Tama ka naman eh. Kailangan talaga nating pagtsagaan na humanap ng lunas dyan sa nangyayari sa'yo. Kaya kahit albularyo, dapat patulan din natin. Maraming salamat sa suporta mo, mahal. Sa totoo lang kasi nahihiya na ako sa'yo eh. Sinasalo mo na lahat ng obligasyon ng pamilya natin. Gusto ko na talagang gumaling, Greta. Pagod na ako maging ganito at ayokong maging ganito na lang habang buhay. Imbis na sagutin ko siya, ngumiti na lang ako. Ayokong sabihin sa kanya na totoong pagod na ako at halos gusto ko nang sumuko. Kitang-kita ko kasi ang determinasyon sa kanyang mga mata. At kung determinado siyang gumaling mula sa sakit niya dahil din sa akin at sa mga sakripisyo ko, sino ba ako para ipagduldulan yon sa kanya? Sa unang pagkakataon matapos ang kalahating taong hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala, nakatulog ako ng mahimbing noong gabing yon. Ewan ko ba pero pakiramdam ko nakatulong ang pag-iyak ko kay Joy Joy. Nay! Gising na po ba kayo? Nakahanda na pong almusal. Ay aba, talaga ba? Sinong nagluto? Si tatay po. Nagluto po ng sinangag, itlog at hotdog. Tara na po, Nay. Ay, nako, ang tagal na nung huling nagluto ang tatay mo ah. Kaya nga po bilisan niyo na. Kasi excited na po akong kumain ng luto niya. Linggo ng umaga, masayang masaya si Joy Joy nang gisingin niya ako para sa almusal. Kapag sinabi ko kasing matagal na simula nung huling nagluto si Rudy, halos mag-iisang taon na. Kaya tuwang-tuwa si Joy Joy. Alam ko rin na hindi lang dahil nagluto ang tatay niya kaya siya masaya, kundi dahil ramdam niya na unti-unti nang nanunumbalik ang dating tatay niya. Pagkarating sa hapagkainan, naabutan ko kaagad doon ang asawa ko. Tapos na siyang ihanda ang lahat ng pagkain. Ipinagtimpla niya pa ako ng kape habang tsokolate naman ang para kay Joy Joy. Wow! Ang sarap naman ang almusal natin, mahal. Anong meron ha? At naisipan mong magluto ng ganito? Wala naman. Gusto ko lang kayong ipagluto ng almusal. Matagal ko nang hindi nagagawa ito sa inyo eh. Salamat po, tatay. Wala yun, anak. Hayaan nyo. Palagi na akong magluluto ng almusal para sa inyo. Gusto ko palagi kayong nakangiti kapag nagluluto ako ng almusal, ha? Oo naman po, tatay. O siya, kumain na tayo. Oh, teka. Magdasal na muna tayo. Joy Joy, anak. Pwede bang ikaw na muna magdasal para sa atin? Sige po, tatay. Pagkatapos magdasal, masayang pinagsaluhan namin ang almusal na niluto ng pinakamamahal kong asawa. Hindi katulad noong mga nakaraang buwan na palaging malungkot kami o kaya naman ay walang reaksyon dahil nga sa sitwasyon ni Rudy. Ngayon, nakakatuwa na kahit papaano ay umuusad ang sitwasyon namin. Na kahit sa kabila ng hindi pa rin namin nahahanap ang tunay na lunas sa sakit niya, nagagawa na naming tumawa. Buong akala ko tuloy-tuloy na ang panunumbalik ng saya sa pamilya namin. Pero hindi pa man umaabot ng isang araw, habang abala ko sa paghuhugas ng mga pinggan, nakarinig ako ng malakas na kalabog. Kasunod nun ay ang natatarantang sigaw ni Joy. Nanay, si tatay po. Ha? Joy! Ano nangyari sa tatay mo? Hindi ko po alam, Nay. Nanonood lang po kami ng TV tapos bigla na lang siyang nahilo. Ngayon, wala na po siyang malay. Diyos ko, teka, tulungan mo ko itihaya siya. Sige po, Nay. Pagbilang ko ng 3 ha, sumabay ka ng pagtulak sa kanya. Medyo mabigat ang tatay mo. O sige, pumuesto ka na. 1, 2, 3. Ang bigat ni tatay. Oo nga, teka, ano yung mga pula-pula sa gilid ng labi niya? At saka, tuyong-tuyong masyado. Ano ba kasing nangyari? Hindi ko rin po alam, Nay. Basta kanina, kamot po siya ng kamot. Tapos inom po siya ng inom ng tubig. Para siyang naubusan ng tubig sa katawan, anak. Hindi naman ganitong itsura niya kanina, maayos pa siya. Kaya nga po. Ano po kaya nangyari sa kanya? Kailangan na natin siya dalhin sa ospital, hindi pwedeng ganito. Hihingi tayo ng tulong. Kanino po tayo hihingi ng tulong?
Wala naman po tayong kaklose na kapitbahay. Tutulungan pa rin naman nila tayo eh. Pero teka, meron akong kilalang pwede makatulong sa atin. Sino naman po? Si Julio. Anak, pasensya ka na ha. Pero pwede mo ba siyang puntahan sa katayan ng baboy? Wala pong problema, Nay. Pupuntahan ko po siya, tingi ako ng tulong. Nang umalis si Joy para humingi ng tulong kay Julio, sinubukan ko pang gisingin si Rudy. Pero hindi talaga siya nagigising. Nang mawala na ako ng pag-asa na magigising ko pa siya, napaupo na lamang ako sa sahig katabi niya. Nanginginig ang katawan ko habang pilit humihinga ng malalim. Gustong tumakas ng mga luha sa mga mata ko pero ayoko. Kailangan kong tatagan ang sarili ko. Kung ano man ang nangyayari kay Rudy, alam ko na malalampasan niya kaya hindi na ako iiyak ulit. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong nakaupo lang doon, tulala habang nakakuyom ang mga kamao, nakatingin sa kawalan. Kung hindi ko pa naramdaman ang pagkislot ng kanyang mga daliri, hindi pa ako matatauhan. Mahal, gising ka na ba, mahal? Gutom na ako. Pabulong lang ang sinasabi ni Rudy kaya medyo nahihirapan akong marinig siya. Ilang beses pa siyang nagsalita, bubulong-bulong ng kung ano-anong hindi ko talaga maunawaan. Kaya imbis na mahirapan sa pag-intindi sa kanya, lumapit ako. Pilit ko siyang pinakinggan. Pero imbis na maintindihan ang sinasabi niya, nabigla ako nang dumilat ang kanyang mga mata. Napasinghap ako at halos tumigil ang pagtibok ng puso ko sa nakita. Pulang-pula ang kanyang mga mata pero ang mas nakakabahala ay ang malahalimaw na tingin niya. Saglit pa akong napatitig pero nang ngumanga na siya at lumabas ang matatalas niyang mga ngipin, tuluyan na akong napatili sa matinding gulat at takot. Rudy, anong nangyayari sa'yo? Gutom na ako. Mahal, kakakain mo lang kanina, di ba? Pagkatapos natin kumain ng almusal, kumain ka ng hilaw na karne at dugo. Kaya paano gutom ka na naman? Sawang-sawa na ako sa karne at dugo ng hayop. Ano? Ano ibig mo sabihin? Gusto ko ng laman ng tao. Sabik na akong matikman ang dugo mo. Rudy, mahal ko. Huwag ka namang ganyan. Hindi ko na kayang tiisin. Pagod na akong maghintay. Nagulat ako nang bigla na lang siyang tumalon papunta sa akin. Sa sobrang lakas ng katawan niya, natumba ako sa sahig at pumaibabaw siya sa akin. Malahalimaw ang kanyang muka. Malayo na sa itsura ng asawa ko. Nanginginig na itinulak ko siya sa dibdib habang nagpupumilit siyang kagatin ako. Higit na malakas si Rudy. Pero dahil yata sa sobrang pagkataranta at sa sobrang kagustuhan kong makaligtas sa kanya, nagawa ko siyang itulak. Pagkatulak ko sa kanya, bumangon ako agad at kinuha ang picture frame na nasa ibabaw ng cabinet. Halos magliparan ng mga gamit namin sa bahay na nadadaanan niya. Wala na siyang pakialam. Bumalik siya sa dati na tila nawawala sa sarili at sa pagkakataong ito ay mas lumala pa siya. Bibigyan kita ng buhay na manok. Please, Rudy. Rudy, hindi ikaw to. Gumising ka na. Ayoko ng buhay na manok. Halika rito. Ikaw ang gusto kong pagkain. Bago pa man niya ako malapitan, kaagad ko na siyang binato ng picture frame. Kahit alam ko na pwedeng masugatan siya, wala na akong pakialam. Kahit gaano ko pa siya kamahal, hindi pa ako handang mamatay. Hindi pwede dahil may anak kaming umaasa sa akin. At alam ko rin na kung kakainin nga niya talaga ako, siguradong kapag nasa tamang ulirat na siya, pagsisisihan niya ang ginawa niya. Dumugo ang ulo ni Rudy pero hindi pa rin siya nagpatinag. Sumugod siyang muli kaya ibinato ko na sa kanya ang lahat ng maabot ko. Pero naubos na lang ang lahat ng mga yon, hindi pa siya natatauhan. Tatakbo na lang sana ako papunta sa pinto pero imbis na mangyari yon, nadapa ako dahil sa mga nagkalat na gamit sa sahig. Rudy, mahal ko, pakiusap. Huwag mong gawin to, mahal. Huwag mo na akong pahirapan. Gusto ko nang kumain.
Pumikit ako ng mariin. Pawis na pawis ang buong katawan ko habang paulit-ulit kong pinagkikiskis ang mga palad ko, nagmamakaawa. Nakikiusap na wag niya akong kainin. Paulit-ulit akong napapalunok habang naninikip ang dibdib ko dahil sa labis na kaba. Pero sa kabila nun, hindi nawala sa akin ang pagdarasal. Ibinagdarasal ko na sana matauhan na si Rudy at tuluyan siyang bumalik sa tamang ulirat. At sakto nga nang hawakan niya ang mga balikat ko, biglang bumukas ang pinto, kasunod ng malakas na pagbagsak sa sahig. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko si Rudy na nakahandusay sa sahig. Walang malay. Rudy! Diyos ko! Greta! Huwag mo na muna siyang lalapitan. Mabilis lang siyang magigising. Ako nang bahala sa kanya. Julio! Dali na natin siya sa ospital. Nag-iba bigla yung ugali niya. Kailangan niya na ng gamot. Ibang gamot. JJ, pakalmain mo na muna ang nanay mo. Dadalhin ko lang sa kwarto ang tatay mo habang hindi pa siya nagigising. Ah, hindi! Bakit dadalhin pa siya sa kwarto? Sa ospital na dapat siya dalhin. Kailangan na niya kaagad ng medical na aksyon. Nay, alam po ni Mang Julio ang tamang gagawin. Huwag po kayo mag-alala. Lumapit din po sa kanya si tatay. Ano hindi ko maintindihan? Dito na po muna kayo sa upuan. Sige na po. Kumalma po muna kayo para makapag-isip-isip ka po ng maayos. Pilit akong pinakalma ni Joy Joy. Naguguluhan talaga ako sa nangyayari. Wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak habang si Joy Joy ay naroon lang, hinihintay na kumalma ako. Nang mabawasan na ang mga luha at paghikbi ko, kinunan niya ako ng tubig. Sakto naman na pagkainom ko noon, lumabas na si Julio sa kwarto at dumiretso patungo sa amin. Julio, nanghingi ako ng tulong sa iyo para dalhin ang asawa ko sa ospital. Pero bakit mo siya binalik sa kwarto? Greta, alam mo naman siguro na hindi naman talaga siya gumagaling sa mga gamot na ibinibigay ng doktor. Di ba? Paano mo nalaman? Alam ko, dahil hindi naman doktor ang makakagamot sa kanya. Kung hindi mo pa alam na yanggaw ang asawa mo. Nayanggaw? Ano yun? Yun yung nahawaan ng pagkaaswang. Ganun. Teka, anong ibig mong sabihin? Naaswang ng asawa ko? Awa naman ng Diyos dahil sa ginawa mong pag-aalaga sa kanya at pagpapakain ng karne at dugo ng baboy, napigilan ng pagnanasa niya na makatikim ng laman ng tao. Sa madaling salita, hindi pa siya tuluyang nagiging aswang. Kaya pa nating mapigilan yun. Pero hindi na magiging madali dahil medyo matagal na nung nayanggaw siya eh. Hindi nga normal na hanggang ngayon ay tao pa rin siya. Kadalasan, 1 hanggang 2 linggo lang, tuluyan na nagiging aswang. Teka nga, paano mo nalaman na matagal nang nagkakaganyan ng asawa ko? Hindi ko naman nasabi yun sa'yo ha. Nay, sinabi ko po kay Mang Julio kanina. Ay, anak talaga. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na tayo lang dapat ang nakakaalam nito? Oo nga po. Pero si Mang Julio naman po kasi ang nagtanong sa akin. At sinabi niya po sa akin kung ano yung mga nararamdaman ni tatay. Ang totoo niyan, matagal na naming pinaghahanap ang mga taong nayanggaw nung aswang na kalaban namin. Nung nakaraang 3 buwan, nagkakalat siya ng lahi at siguradong isa si Rudy sa mga nayanggaw. Hindi ko talaga maintindihan ang husto eh. Nakikipaglaban ka sa mga aswang? Sino kasama mo? Pasensya ka na Greta pero hindi ko na kailangang ipaliwanag sa'yo ang tungkol dyan. Pero ang masisiguro ko lang sa'yo, kaya kong tulungan si Rudy. Mapapagaling siya ng kaibigan kong albularya. Pero kailangan mong magtiwala sa akin at sa kanya. Ilang doktor nang napuntahan namin. Mula sa pampubliko hanggang sa private na doktor. Pero lahat sila hindi kinayang gamutin ang nararamdaman ni Rudy. Kaya, sa tingin ko, tama lang na kahit papaano sumubok naman ako ng iba. Kahit sa albularyo na dati ko namang hindi pinaniniwalaan. Kung ganun maghanda ka. Kahit na anong mangyari, wag niyong bubuksan ang pinto ng kwarto niyo. Kahit na magising si Rudy. Tatawagin ko ang albularyang sinasabi ko sa'yo. Maraming salamat, Julio. Walang problema, wala yun. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga albularyo.
Kahit kailan hindi sumagi sa isip ko na ipatingin si Rudy sa ganoong klaseng manggagamot. Kahit nga nung binanggit ni Rudy ang tungkol sa naisip niya na magpagamot sa albularyo, hindi ko pa rin naisip na pwede nga. Inisip ko lang na hayaan na lang naming subukan ang lahat kasama na ang gustong subukan ni Rudy. Maraming inihabilin si Julio na ihanda ko raw pag-alis niya. Nasa simbahan pa ang albularyong tutulong kay Rudy at kailangan niya pa raw itong pakiusapan kaya mas mabuti daw na nakaayos ng lahat ng mga kakailanganin nito pagdating nila. Kaya sinunod ko ang lahat. Makalipas ang 1 oras simula nang umalis si Julio, nagising na si Rudy. Nagpupumilit itong buksan ang pinto ng kwarto. Noong una nakikiusap pa pero habang patagal ng patagal, parahas siya ng parahas. Kinakalabog niya ang pinto, kinukutkot ng matulis na bagay at kung ano-ano pa. Bagay na talagang nagbigay ng takot sa amin ni Joy Joy. Ang tagal naman ni Julio. Magta3 oras na pero hindi pa rin siya bumabalik. Baka hindi pumayag yung albularyo na kakilala niya. Nay, wag po kayo mag-alala. Darating din po sila. Kailan sila darating? Kapag nasira na ng tatay mong pintuan sa kwarto? Kumalma lang po muna kayo, Nay. Hindi naman po siguro masisira ni tatay ng basta-basta ang pinto. Anak, sa tingin mo ba magiging epektibo yung pagpapagamot ng tatay mo sa isang albularyo? Kinakabahan ako eh. Kinakabahan ako na baka dapat dinala na talaga natin siya sa ospital. Nay, wala din pong magagawang ospital. Alam niyo naman po yun eh. Paulit-ulit na lang po tayong pumunta doon at nag-aaksaya ng pera. Pero hindi naman po gumagaling si tatay eh. Ewan ko na anak. Gulong-gulo na talaga ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kapag hindi pa rin gumana yung albularyo sa tatay mo. Napapikit ako ng mariin at malungkot na nilingon ang pinto ng kwarto namin. Patuloy pa rin si Rudy sa pagkalabog nun. Pakiramdam ko ay sugatan na siya ng dahil sa paulit-ulit na pagpukpok niya sa pinto. Sa totoo lang, ilang beses ko nang gustong pagbuksan siya. Ilang beses ko nang naisip na baka kapag binuksan ko ang pinto at niyakap ko siya, mapapakalma ko siya. Pero alam ko namang hindi ganoon ang mangyayari. Mabuti na lang talaga at malakas pa rin ako para hindi matalo ng awa. Saktong 3 oras, sa wakas bumalik na rin si Julio. Pero ang ikinagulat ko ay nang makita ang matandang albularyang kasama niya. Ay, ikaw yung tindera ng karne sa palengke, di ba? Ako nga ho. Albularya po pala kayo? Oo, kaya nga nararamdaman ko kaagad na malaki ang problema mo sa hilatsa pa lang ng mukha mo. Akala ko pinagbubuhatan ka ng kamay ng asawa mo. Ganito palang problema mo. Opo. Siya nga po pala. Pwede niyo na po bang tingnan yung asawa ko? Kanina pa po siya nagwawala dun sa loob ng kwarto eh. Oo, huwag kang mag-alala at ako nang bahala sa kanya. Umatras na muna kayo. Hawakan mong maigi ang anak mo at hindi siya pwedeng lumapit sa asawa mo ah. Nasa huling yugto na ng pagtitimpi sa pagkaaswang ang asawa mo base sa sinabi nitong si Julio. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, gustong-gusto nang maging aswang ng katawan niya pero napipigilan lang dahil hindi pa siya nakakakain ng tao. Paano po nangyari yun? Sa gayon, hindi na muna ako sasagot niyan lalo na't kailangan na natin gamutin si Rudy. Julio, halika na. Buksan mo na yung pinto. Greta, gumilid na muna kayo ha at siguradong susubukan niyang tumakas. Sinunod namin ang utos ni Lola Ising. Habang si Julio naman pumwesto na sa likod ng pinto. Napansin ko si Lola Ising na naglabas ng isang kwintas. Hindi ako sigurado kung ano yun, pero baka anting-anting. Ilang saglit pa binilangan na ni Julio ang pagbubukas niya ng pinto. At nang tuluyan itong nabuksan, bumungad si Rudy na duguan. Marami siyang sugat sa braso at kamay. Ang kanyang mukha ay tila pagod na pagod, habang ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Gutom na ako. Huwag kang mag-alala, Rudy. Mawawala na ang gutom na yan mamaya. Susugod sana si Rudy kay Lola Ising.
Pero nang iangat niya ang hawak niyang anting-anting, kaagad na nagbago ang mukha ni Rudy. Ang kanyang marahas na mukha napalitan ng takot. Nang makita ko kung paano napaamo ni Lola Ising si Rudy, tuluyan na akong naniwala sa kanya. Pumasok ka sa loob! Dalihan mo! Julio, paano niya nagagawa yan? Dahil takot ang mga aswang sa mga albularya. Kaya sumusunod siya kagad kay Lola Ising. Ngayon, umupo ka dyan. Tila isang tutang sunod-sunuran si Rudy habang sinusundan si Lola Ising. Nanginginig ang kanyang mga mata sa takot. Hindi maalis ang titig sa anting-anting. Nang makaupo siya, mahinahong inutusan ni Lola Ising si Julio na pahigain si Rudy at itali ang kanyang mga kamay at paa. Inakala kong tuluyan ng susunod si Rudy, ngunit nang lapitan na siya ni Julio upang itali ang kanyang mga kamay, bigla siyang pumalag. Isang galaw na ikinagulat naming lahat. Marahas niyang itinulak si Julio, dahilan upang tumilapon ito at bumagsak sa sahig. Mabilis na tumayo si Rudy. At nang muling iharap ni Lola Ising ang anting-anting, galit niya itong tinampal. Lumipad yon at tumama sa pader. Nagkagulo ang lahat. Sa isang iglap, tumalon si Rudy patungo sa akin. Sabay kaming bumagsak sa sahig habang nagpupumilit siyang kagatin ako. Mabuti na lamang at alerto si Julio. Agad niyang hinawakan ng magkabilang braso ni Rudy. Samantala, mabilis namang isinukbit ni Lola Ising ang anting-anting sa leeg nito. Pakawalan niya ako. Ayoko nang pigilan to. Gusto ko nang kumawala. Gusto ko nang kumain ng tao. At gusto mo na ring maging isang aswang, Rudy? Ha? Handa ka lang maging isang halimaw? Wala na akong pakialam. Gutom na ako. Nasasaktan ako. Alisin niyo ang kwintas na to. Alisin niyo sa akin. Hindi ko aalisin yan hanggat hindi kita nagagamot, Rudy. Greta, pasensya ka na. Pero kailangan namin ng tulong mo. Tumulong ka sa paggapos sa kanya. Sige po, Lola Ising, kahit ano po. Mahal. Huwag mo akong itali. Mahal mo ako, di ba? Pakainin mo ako. Ibigay mo ang sarili mo sa akin. Hindi ako nagsalita. Kahit nanginginig ang buong katawan ko sa mga nangyayari, pilit kong pinatatag ang aking loob. Hindi na nakapalag si Rudy dahil sa anting-anting na nakasukbit sa kanyang leeg. Sa bawat galaw niya kasi, agad siyang napapahiyaw sa sakit. Nang tuluyan na naming maitali si Rudy ng mahigpit, saka pa lamang ipinasok ni Lola Ising sa kwarto ang isang malaking bag. Maingat niya itong binuksan at tumambad ang sari-saring gamit niya bilang albularyo. Agad na hinalungkat ni Lola Ising ang laman ng bag. Ang una niyang inilabas ay ang isang botelyang may pulang likido. May halong iba't ibang uri ng halaman ang laman nito. Mga dahong hindi ko makilala. Ngunit sapat na upang lalong magpatindig ng balahibo sa aking batok. Itsura pa lang nun, alam kong hindi na maganda ang lasa. Dahil kalahating taon na simula nung nayanggaw siya, mahihirapan na tayong alisin yung itim na batong nakatanim sa sikmura niya. Pero susubukan pa rin natin alisin sa madadaling paraan. Kaya lang, kung sakaling hindi tumalab yung ganito, papayag ka ba sa mas delikadong paraan? Gano'n naman po ba kadelikado? Pwedeng matamaan ko yung organ sa loob ng katawan niya eh. Pero sanay na ako sa ganito. Kaya matamaan ko man, minor lang. Kaya kailangan mo magtiwala sa akin. Sigurado po ba kayo? Gagawin niyo po ba talaga lahat para hindi siya maging aswang? Oo. Ilang tao na rin ang natanggalan ko ng yanggaw. Kaya magtiwala ka lang sa akin. Ha? Sige ho. Nagtitiwala ako sa inyo. Ramdam kong tunay na nagmamalasakit si Lola Ising kay Rudy at sa akin. Kaya hinayaan ko siyang gawin ang kailangan niyang gawin. Ibinigay ko ang buong tiwala ko sa kanya dahil ramdam ko na hindi niya ako bibiguin. Binuksan niya ang botelyang may lamang kulay pulang likido. Pagkatapos ay inutusan niya akong kunin ang batsa na isa sa mga pinahanda sa akin ni Julio. Saluhin mo ang lahat ng isusuka niya, ha, Greta? Sige ho, Lola. Ikaw naman, Julio.
Pagkatapos ko ipainom kay Rudy yung gamot, kumuha ka ng isa pang timba. Siguradong kukulangin ang batya na yan. Ano po bang isusuka niya? Malalaman mo rin. Julio, hawakan mo ng bibig niya. Ibuka mo ng maigi para hindi niya isuka. Ibinuka ni Julio ang bibig ni Rudy. Pagkatapos ay sapilitang ipinainom ni Lola Ising ang kulay pulang likido. Iluluwa sana yun ni Rudy, pero hindi niya nagawa nang takpan ni Julio ang ilong niya. Nang mainom na ni Rudy ang lahat, unti-unting nanginig ang buo niyang katawan. Tumirik ang kanyang mga mata, bagay na nagpausbong ng kaba sa aking dibdib. Lola Ising, ano pong nangyayari sa kanya? Bakit nagkakaganyan po siya? Kumalma ka. Hayaan mo lang. Kasama talaga yan sa proseso. Maya-maya lang din. Kusang hihinto yung panginginig niya. Kinakabahan po ako eh. Kakayanin po ba niya, Lola? Kaya niya yan. Pagtiwala ka lang. Ayan na. Huminto na siya sa panginginig. Saluhin mo na ng batya yung isusuka niya. Dalian mo. Hinawakan ko ang likod ng ulo ni Rudy habang naduduwal pa lang siya para hindi matapon kung saan-saan yung isusuka niya. Sakto naman nang iharap ko sa kanya yung batya, bigla siyang sumuka. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makita kung ano ang mga isinuka niya. Kulay itim yun na may halong kung ano-anong nakakadiring bagay. Bulate, uod, mga insektong hindi ko maintindihan kung ano. Pero ang talagang nakakagimbal sa akin ay yung mga buhok, balahibo ng manok, at ang mga laman loob na parang sa tao. Sa dami ng isinuka niya, hindi na kinaya ng hawak kong batya. Sumunod na sumalo si Julio at sa pagkakataong ito ay timba na ang ginamit niya. Habang ako naman, itinakbo ko palabas ng kwarto yung batya. Nakita ko pa si Joy na nag-aalalang napatayo mula sa upuang kinaupuan niya. Tiningnan ko lang siya ng malungkot bago ko nagpatuloy sa banyo at ibinuhos lahat sa inidoro. Sa pagkakataong yon, hindi ko na rin napigilan ng masuka. Nay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Nahirapan na ako iproseso ang mga nangyayari sa tatay mo. Sigurado po ba kayo na kaya nyo na po dun sa loob? Baka po pwede na dito ka na lang din po sa labas kasama ko. Ayos lang ako, anak. Huwag ka mag-alala. Kakayanin ko. Kailangan ako ng tatay mo ngayon eh. Kaya dapat nandun ako sa tabi niya. Eh kung pumasok po kayo sa loob, sasamahan ko po kayo para kahit papano mabawasan ang kaba mo. Hindi pwede, nak. Kung ako nga na matanda na nahihirapang iproseso yung mga nangyayari, ikaw pa kaya? Sige po, Nay. Basta po, kung sakali mang hindi nyo na po kaya, lumabas lang po kahit magpaalam sa kanila. Kung kailangan niyo po ng tulong, nasa labas lang po ako at naghihintay. Maraming salamat, nak. Pero sa ngayon, ang tanging matutulong mo lang ay yung maghintay hanggang sa matapos ang panggagamot sa tatay mo. Hindi na rin naman nangulit pa si Joy. Hinayaan niya na akong umalis para bumalik sa kwarto. Pagpasok ko, tapos nang sumuka si Rudy at halatang hinang-hina ang katawan niya. Isang timbaba naman ang isinuka niyang kung ano-anong nakakadiring bagay. Lola Ising, tapos na po ba? Magaling na po ba siya? Hindi pa ako sigurado, Greta. Kakapain ko pa yung tiyan niya kung nasa loob pa yung itim na bato. Makakapa niyo po ba yun? Oo naman, teka. Itaas mo yung suot niyang damit. Sige ho, ganito po ba? Hanggang sa dibdib. Ito na po. Sige, kakapain ko na yung tiyan niya, ha? Pag-angat ng t-shirt ni Rudy, kaagad na kinapa ni Lola Ising ang sinasabi niyang itim na bato. Hindi lang basta-bastang pagkapa yung ginawa niya. Dinidiinan niya yon, pinipisil niya at dinadakot. Bawat diin ng kamay niya ay siya namang pag-ungol ni Rudy dahil sa sakit. Hanggang sa nag-angat siya ng tingin sa akin at saka umiling. Ay,
Nasa loob pa rin ang itim na bato. Mga pinakain lang sa kanyang naalis natin. Kailangan nating sumubok ulit. Ano naman pong gagawin niyo ngayon? Tatapalan ko ng pinainit na dahon ng tiyan niya hanggang kusang uminit ang itim na bato tapos isukan niya. Sige po. Ano pong mga kailangan niyo? Magpapoy ka ng uling. Oo, kahit kahoy. Kailangan ko rin siyang suubin. Agad kong sinunod ang utos ni Lola Ising. Nagpaapoy ako ng uling at dinala sa kwarto namin ni Rudy. May ibinudbod si Lola Ising na kulay dilaw na mga bato sa uling at nangamoy insenso ang paligid. Pagkatapos, naglabas siya ng malaking dahon. Pinainit niya yon sa ibabaw ng uling at kahit mainit pa, itinapal niya na agad sa tiyan ni Rudy. Nasasaktang umungol ang asawa ko. Pawis na pawis siya habang naglalakad si Lola Ising sa buong kwarto. Pinauusukan ang bawat sulok. Unti-unting naduwal si Rudy. Maya-maya pa sumuka na naman siya. Sa pagkakataong ito ay sumuka siya ng buo-buong maliliit na tila bato. Lola Ising, ayun na po yata yung itim na batong sinasabi niyo. Yan na nga yun, pero hindi pa sapat. Mga kapiraso lang yan ng nadurog na bato eh. Kailangan niyang mailabas ang lahat. Bakit po ba? Parang ang hirap alisin ng batong yun sa tiyan niya. Dahil dumikit na sa laman loob niya sa tagal niyang nayanggaw. Kung nakita ka agad yan, mas madali. Kung ganun, ano na pong gagawin niyo? Wala nang ibang paraan, kundi ang pinakadelikado, pero pinaka-epektibo rin. Kukunin ko na ng mano-mano. Maganda ka, pwedeng isugod natin siya sa ospital kung sakali bang magsuka siya ng maraming dugo. Handa po ako. Kahit ano pa po yan, basta gumaling lang siya. Inalis na ni Lola Ising ang dahon sa tiyan ni Rudy at saka lumitaw ang malaking kulay itim na marka sa balat niya. Ang sabi ni Lola Ising, naroon daw yung itim na bato at ganun na raw kalaki ang kalat ng kamandag nito sa katawan ni Rudy. Julio, kumuha ka ng garapon sa bag ko. Ilalagay ko doon yung makukuha kong itim na bato. Lasog-lasog na eh. Kailangang buo nating makuha, kung hindi, mabubuo lang ulit yung bato. Paano po natin malalaman kung nakuha natin ang buo? Di bubuuin natin yung bato kapag nailabas na ang mga parte. Hindi ako sigurado sa binabalak gawin ni Lola Ising. Pero kahit na ano pa yan, handa akong harapin. Ito na siguro ang huling pagkakataon na maililigtas ko si Rudy. Kasi kung hindi pa siya gagaling sa ginagawa namin sa kanya, hindi ko na alam kung kakayanin ko pang humanap ng ibang lunas. Nagsimula si Lola Ising sa pagkapa ng bato sa sikmura ni Rudy. Nang makapa niya yon, aktong hinawakan niya at inangat hanggang sa may dibdib. Napasinghap si Rudy, habang si Lola Ising ay nagpatuloy sa ginagawa niya. Dahan-dahan at puno ng pag-iingat ang ginagawa ng matanda. Napakatagal. Pakiramdam ko, ayun ang pinakamatagal na oras ng buhay ko. Tuloy-tuloy ang proseso hanggang sa... Hala! Umubos siya ng dugo! Punasan mo. Natural lang yan dahil nasusugatan ang laman niya sa loob ng katawan kapag gumagasgas yung bato. Nasa na po ba yung bato, Lola? Hindi po ba at ang sabi nyo, lasog-lasog na yung bato? Ibig sabihin, isa-isa nyo pong gaganyanin? Humidahong ka lang, Greta. Malapit na ako. Malapit ko nang makuha yung pinakamalaki. Hindi na ako nagsalita pa. Inabangan ko ang ginagawa niya. Umangat ng umangat ang kamay niya hanggang sa lalamunan ni Rudy. Hindi na niya ginamitan ng kamay sa parting yon. Si Julio ang gumawa. Diniinan niya ang tiyan ni Rudy kaya napaubo ito at tumalsik ang kulay itim na bato. Dali-dali naman yung pinulot ni Lola Ising. Ipinakita niya sa akin ang itim na bato na parang tumitibok-tibok kahit na may barag yon sa gilid. Nakikita mo ito, Greta? Ito ang nagpahirap sa asawa mo sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos po ba nito, hindi na siya ulit maghahanap ng dugo at hilaw na karne o kaya ng tao? Oo, pero kailangan muna nating siguruhin walang naiwan sa loob niya. Paiinumin ko siya ulit nitong pulang suka. Nangilid ang mga luha sa gilid ng aking mga mata.
Habang pinanonood si Lola Ising na pinaiinom muli ng pulang likido si Rudy, pakiramdam ko ay natanggalan ako ng malaking tinik sa lalamunan. Sa wakas ay nakalaya na rin si Rudy sa kasuklam-suklam na sakit na ito. Ang tagal kong naghanap ng lunas. Hindi pala mga doktor ang makakagawa. Minsan kailangan din palang maniwala sa mga bagay na parang hindi ka panipaniwala. Dahil minsan, yon ang totoo. Hindi lang natin makita. Nilalagnat po siya, Lola Ising. Ayos lang yan, Greta. Ang ibig sabihin lang niya, lumaayos na yung katawan niya. Hindi ko na po ba siya dadalhin sa ospital tulad ng sinabi niyo sa akin kanina? Hindi na. Maayos naman nating natanggal yung itim na bato sa katawan niya eh. At hindi siya sumuka ng maraming dugo. Ibig sabihin lang, hindi siya nasugatan ng husto. Ay, salamat naman po kung ganun. Ang dami ko pong pinuntahang ospital. Ang dami pong doktor na hindi maipaliwanag kung ano nangyayari sa kanya. Hindi ko po talaga naisip na magpatingin sa tulad niyo eh. Sa tulad yung isang albularyo. Ayos lang yan, Greta. Hindi rin naman kasi lahat naniniwala sa mga albularyong tulad ko. May mga tao rin na iniisip lang na baka nagkataon lang na nakapagpapagaling kami. Kaya ayos lang. Hindi mo kasalanan. Maraming salamat po talaga, Lola Ising ha. Ay, teka, baka gusto niyo po muna kumain o magkape? At saka po, pwede ko po bang itanong kung magkano po yung babayaran ko? Hindi ako humihingi ng bayad sa panggagamot ko. Pero pwede kang magbigay para sa donasyon sa simbahan. Pero bakit po hindi kayo humihingi ng bayad? Inahirapan po kayo kanina. Ang pagiging albularya ay may kaakibat na tungkulin sa spiritual na gabay namin. Kapag tumanggap kami ng bayad o kaya naman ginamit namin yung kakayahan naming manggamot para sa pangkabuhayan, pwede kaming mawalan ng kakayahan. Ganun po pala yun. Ang mabuti pa, sige, magkape na muna tayo habang hinihintay na magising si Rudy. Hindi kasi natin siya pwedeng pabayaan lang eh. At hindi pa tayo sigurado kung may mga side effects pa. Side effects po? Meron po pala nun? Abayo, meron. Minsan naguguluhan pa yung katawan nila dahil nga dating may kumukontrol sa kanila eh, tapos biglang mawawala. Lalo na sa sitwasyon ng asawa mo. 6 na buwan siyang ganyan. Hindi ko alam kung paano mo natiis na ganyan siya sa loob ng kalahating taon. Maski nga po ako rin eh. Hindi ko po talaga akalain. Pero kasi akala ko lang po talaga may sakit siya. At hindi mo siya iniwan kahit na ganon. Mabuti siguro ang asawa mo, ano? Opo. Sobrang bait niya po. Kaya mahal na mahal ko po siya eh. Hinintay naming magising si Rudy. Higit 1 oras din yata siyang nilalagnat at pabago-bago ang temperatura sa katawan bago tuluyang humupa yung lagnat niya. At sa buong proseso, naroon sila Lola Ising at Julio para magbantay. Para masurvive ang buong gabi, nagpapalitan kami ng tulog. Hindi kasi pwedeng tulugan ang asawa ko at baka kung anong gawin niya pagkagising niya. Sa sobrang pagod, lumalim ang tulog ko. Nagising na lang ako nang marinig ang masayang boses ni Joy Joy na tumili dahil nagising na sa wakas ang tatay niya. Tatay! Gising na po kayo! Gising na po si tatay, Nay! Rudy, mahal ko. Anong nararamdaman mo? Greta, Joy. Diyos ko, maraming salamat naman at nagising ka na. Lola Ising, Julio! Greta, Joy, gumilid na muna kayo at i-check ko lang kung okay lang ba siya. Sige, pero mukhang ayos naman siya eh. Mas mabuti na ang sigurado. Pakigising na lang si Lola Ising sa may labas. Mukhang napagod siya kaya hindi pa nagigising. Ako na pong bahala! Pagkalabas ni Joy sa kwarto para tawagin si Lola Ising, nag-umpisa na si Julio sa pag-usisa kay Rudy. Kinausap niya ito at sumasagot naman ng maayos ang asawa ko. Medyo nanghihina nga lang ang boses. Tiningnan ni Julio ang mga mata ni Rudy. Bibig, pati na rin ang mga kamay. At ang panghuli ay ikinagulat ko. Kumuha ng maliit na kutsilyo si Julio at saka sinugatan ng kanyang palad.
Julio! Anong ginagawa mo? Bakit sinugatan mo ang sarili mo? Kailangan nating siguraduhin ang proseso kasama ito. Kailangan nating siguraduhin na kung hindi na siya natatakam sa dugo ng tao. Rudy, anong pakiramdam mo ngayong may naaamoy kang dugo sa harap mo mismo? Wala akong naaamoy. Kung ipat ako sa gilid ng labi mo. Ano ba? Nakakadiri. Noon, malayo pa lang ang dugo, namumula na kaagad ang mga mata ni Rudy at nasasabik siya. Pero ngayon, nandidiri na. Pakiramdam ko ay may humaplo sa puso ko nang makita kung paano niyang pinunasan ng dugo na ipinatak ni Julio sa gilid ng kanyang labi. Ang ibig sabihin lang talaga, hindi na siya naaapektuhan ng dugo. Natuluyan na nga talaga siyang gumaling. Julio, kumusta na si Rudy? Ayos na po siya, Lola Ising. Siguradong natanggal na natin ang buo ang itim na bato sa loob ng katawan niya. Diyos ko po, maraming salamat po talaga sa inyong dalawa. Rudy, mahal ko. Greta, ibig bang sabihin nito hindi na ako ulit masasabik kumain ng hilaw na karne? Ibig bang sabihin mabubuhay na ako ng maayos? Oo, mahal. Tama ang desisyon mo kumonsulta sa albularyo. Pero hindi ko pa naman sila natatawag. Paano sila nakarating dito? Paano nyo nalaman na dito ang bahay namin? Nagkataon na ikaw pala ang asawa ni Greta. Ako ang mataderong nagkakatay ng mga karne ng baboy na ibinebenta ng asawa mo. Noon pa man may kutob na talaga akong may kakaiba sa hindi pagbebenta ni Greta ng dugo ng baboy. Samantalang wala namang nagbebenta ng dinuguan sa baryo natin. Ibig mo sabihin, alam mong nagsinungaling ako? Oo, pero sino nga ba naman ako para makialam sa problema nyo, di ba? Mabuti na lang at ako ang nilapitan nyo nung gusto nyo sanang dalhin siya sa ospital. Kung maling tao ang nahinga namin ng tulong, malamang na nasa ospital si Rudy at hindi pa rin siya magaling ngayon. Teka mahal, sa totoo lang, wala talaga akong maalalang mga nagawa ko simula kahapon. Pagkatapos nating mag-almusal, may nagawa ba akong masama? Gusto ko sanang malaman. Hayaan mo, kukwento ko sa'yo lahat. Lahat. Pero sa ngayon, magpahinga ka na muna, ha? Niyakap ko siya ng mahigpit. Matapos ang 6 na buwang paghihirap sa paghahanap ng lunas sa isang sakit na akala ko ay hindi na masusolusyonan, sa wakas, natapos na rin ang lahat. Hindi naging madali pero sa awa ng Diyos ang problema namin ay nagawa ng paraan. Tunay ngang may dahilan ng lahat. At sa totoo lang, ang pangyayaring ito ang nagpatibay palalo sa relasyon namin ni Rudy at sa pamilyang meron kami. Nay, ayos lang po ba kayo? Masama po bang nararamdaman niyo? Anak. Ayos lang ako. Medyo hindi lang talaga maganda yung tulog ko nitong mga nakaraang gabi. Alam kong hindi ka maayos, mahal. Dapat nagpapatingin ka na sa doktor. Napansin ko kasing 1 linggo ka ng ganyan, nahihirapan ka ring makatulog. Kaya nga. Pero wala naman ako maisip na dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Palagi kang nahihilo, palaging pagod, palagi ring tulog at parehi rin ang pagsusuka. Hindi kaya buntis ka? Rudy, ano ka ba naman? Paano naman ako mabubuntis? Nung nagkaproblema ka sa panganganak mo, ang sabi ng doktor mahihirapan ka na raw magbuntis ulit. Pero wala naman siyang sinabing hindi ka na mabubuntis. Kaya posible pa rin. Pero, magdo-12 anyos na si Joy-Joy. Parang imposible naman. Dinatnan ka na ba ngayong buwan? Yun nga, magdadalawang linggo nang wala. Hindi ko naman iniisip na baka buntis ako dahil madalas naman talaga na hindi maayos ang buwan ng dalaw ko. Kahit na, subukan mo pa rin ipa-check up para makasigurado tayo. Rudy, 40 anyos na ako. Kakayanin ko pa ba? Kung ipinagkaloob sa atin ng Diyos, bakit hindi natin kakayanin? Magkakaroon na po ba ako ng kapatid? Naku, sana nga anak. Tingnan mo, excited si Joy Joy oh. Opo! Excited na po ako maging ate! Kaya lang natatakot ako eh. Anong mangyayari sa akin kapag nanganak ako? Baka hindi na ako makaligtas sa pagkakataong to ah.
Mahal, nakaligtas ka nung una. Alam kong makakaligtas ka rin ulit ngayon. Kahit anong mangyari, kapag kumapit tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. O siya, sige. Aalamin ko kung talagang buntis nga ba ako. Pero wag muna kayong umasa ha. Baka mamaya asang-asa kayo tapos hindi naman pala. Oo naman, basta kahit anong resulta, tatanggapin natin ng bukal sa puso. Pero sana po talaga buntis ka, nanay. Di na po ako makapaghintay na magkaroon ng kapatid na babae. Yung makakalaro ko po. Ikaw talaga oh. Namili ka pa talaga. Eh paano kung lalaki? Ayos lang po. Basta magkakaroon na po ako ng kapatid. At nasundan nga po si Joy Joy, Miss Anne. 11 years ang agwat ni Joy Joy at ng bunso niyang kapatid. Sa totoo lang, sobrang hirap ng pinagdaanan kong pagbubuntis lalo na at 40 anyos na ako noon. Muntik ko na talagang ikamatay. Pero may awa pa rin ng Diyos at alam niya na kailangan pa ako ng mga anak ko. Niligtas niya ako mula sa kapahamakan. Sa ngayon po, Miss Anne, masasabi kong perpekto na ang pamilya namin. Simula nung nangyari kay Rudy, nagkaroon na kami ng isang patakaran na sinusunod sa pamilya. Yon ay ang mag-ingat palagi sa lahat ng pagkakataon. Mula sa pagtitiwala sa mga taong nakakasalamuha namin hanggang sa mga pagkaing kinakain. Hindi ko sinasabing huwag nang magtiwala. Ang importante lang ay palagi tayong maingat para hindi tayo magsisi sa bandang huli. Kayo po mga kapwa ko anatics, nagkaroon na rin ba kayo ng ganitong klaseng experience? Share nyo naman po sa comment section at pag-usapan natin yan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at muli maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Nagmamahal, Greta. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.